Magandang araw mga kaibigan. Nako mga kaibigan, mainit itong pag-uusapan natin. Nako po, hitman ni BP Sara, kumpirmado. Pagiging bayolente ng Duterte, binunyag. At Pia Cayetano, sinupalpal matapos magmaldita kay Kong Luistro. Abay grabe mga kaibigan, hindi man lang nauga at natibag si NBI Director Melvin Matibag matapos humarap sa Senado. Bagkos, lalong nabunyag ang totoong kulay ng mga Duterte. Kinumpirma din ni NBI Matibag ang alleged hitman ni BP Sara. Samantala, hindi nagsayang ng oras si Senator Tulfo at Senator Aquino sa mga matitinding tanong kay NBI Matibag sa pagbabanta ni Sara Duterte. Hindi tulad ng magkapatid na Cayetano, lalo na si Pia. Grabe ang pagiging maldita kay Kong Luistro. Do your job daw, samantalang siya mismo abay pahiya matapos nakalimutan ng script. Nako, abangan niyo po yan. Pero bagong lahat, pakilike muna ang ating video, pakishare na din po at subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin na po muna natin ito mga kaibigan. Tinumbok agad ni NBI Matibag ang pagiging bayolente ni BP Sara Duterte. Pakinggan po natin to. Bumuo ang NBI ng isang special task force para imbestigahan ang threats sa buhay ng Pangulo noong Abril. Bahagi umano ng pattern ng dahas ng bise na kinonsidera ng NBI ay affidavit umano na nakuha nila mula sa isang open source investigation. Yan ay kay self-confessed former Davao Death Squad member na si retired policeman Arturo Las Cañas. Aligasyon ni Las Cañas na bahagi raw ang bise sa pag-initiate ng Oplan Tokhang sa Davao City noong siya pa ay mayor nito. Nilalarawan po, sinasabi nitong ni Arturo Las Cañas na ang Vice Presidente mismo ay kasama doon sa Oplan Tokhang, isa sa mga arkitekto ng Oplan Tokhang. At dito rin po niya sinabi na instead na barilin at patayin para hindi nalalaman ng media, tibaw na lang po sa isang quarry. Na kung saan natagpuan po literal nitong Laod Quarry na mayroon po mga biktima ng extrajudicial killings. Sinubukang harangi ng defense team ni VP Sara ang pagbabasa ng kopya ng salaysay umano ni Las Cañas na dokumento ni Matibag dahil wala raw itong maayos na pirma at hindi ito notarized. Kalaunay nagpaliwanag si Matibag na sa open source intel galing ito at malaki raw ang value ng dokumento sa direksyon ng kanilang investigasyon. Pinayagan ni Presiding Officer Cheese Escudero na basahin ito bilang bahagi ng investigation ng NBI. Sinabi sa salaysay na okay daw kay VP Sara bilang alkalde na lelo ang pagpatay sa pamamagitan ng kidnapping at paglibing sa kanila sa quarry. Grabe mga kaibigan, no? Utak kriminal talaga eh. Ito ba yung gusto nating maging presidente? Buti na lang talaga pumayag si Presiding Officer Cheese Escudero, no mga kaibigan, na ipakita at mahabunyag sa taong bayan ang totoong kulay ng mga Duterte, lalo na ang Vice Presidente. Hindi tulad mga kaibigan na magkapatid na Cayetano. Eto. Grabe mga kaibigan, sinubukan kasing gibahin si NBI Matibag, pero yun na nga mga kaibigan, no, hindi natibag. Bakit puro na lang daw kasi pagbabanta ni BP Sara ang inaatupag ng NBI? Bakit hindi daw sila mag-imbestiga sa flood control anomalies, lalo na sa panahon ni Pangulong Marcos? Grabe mga kaibigan, no? Ganyan po kasi. Ganyan na ganyan itong magkapatid na to na ipagtanggol si Sara Duterte. Ang ilihis ang usapan kung ano-anong kwento at reklamo ang kanilang mga sinasabi at mga pinapalabas. Wala namang koneksyon sa impeachment ni Sara Duterte. Hindi tulad mga kaibigan ng tulad nila Senador Tulfo at ni Senador Aquino na maganda po yung mga kanilang mga tanong, makabuluhan, may koneksyon po sa impeachment. Ito din kasi mga kaibigan yung tanong ng taong bayan sa kaso ni Sara Duterte. Pakinggan po natin to, ang ganda nito. Senator Judge Tulfo Rafi is recognized for his interjections and interventions. You have 2 minutes, sir, for your questions. You may proceed when you're ready. Mr. Witness, are you familiar with the case of Ronel Mas? Opo, napanood ko po yan. At that time, hindi pa kayong NBA director or not connected to NBA whatsoever. So, tell us briefly dito sa kaso ni Ronel Mas. Sa pagkaalala ko po rito, itong si Ronel Mas ay isang guro na kung saan siya ay nagsabi na kung sino ang papatay sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay papabiyaan niya ng 50 million. At sa pagkakaalala ko po, ang National Bureau of Investigation rin po ang tumugis at tumuli sa kanya, particularly po ang aming pong opisina sa Region 1. At siya po ay kinasuhan po ng pagbabanta
at itinuring po na ang threat niya ay isang malaking threat po. Hindi lamang sa dating Pangulo, kundi po sa ating pong national security. In other words, pinalan siya ng case ng inciting to sedition. And he was arrested warrantless. It was a warrantless arrest, right? Tama po. Okay, so isang guro nagbanta sa dating Pangulo, agad-agad inaresto ng walang warrant. Now, itong yung VP Sara, si Vice President Sara Duterte, na nagbanta rin kay Pangulong Duterte at kay Pangulong Marcos. Anong difference ng dalawa? Well, ang pagkakaiba po nila, itong si Rene sa isang guro, si Vice President, isa naman pong Vice President, at siguro po ito ang naging konsiderasyon kung bakit hindi siya inaresto agad. So, ibig sabihin ng NBI pala ay tumitingin sa tinatawag na special treatment. I cannot So, ibig sabihin hindi pala patos sa NBI. Bakit get- nung panahon ni Pangulong Duterte, isang guro na nagsabi may patong sa ulo ng 50 million si dating Pangulong Duterte, kung sino man makapagpapatay sa kanya, agad-agad inaresto na walang warrant of arrest. And then, Oo. ito naman si VP Sara, na sabi nyo, allegedly nagbigay ng death threat against President Marcos at hindi inaresto. I cannot speak for the NBI at that time, Your Honor, sapagkat yung mga pangyayari pong yan, wala naman ako sa NBI pa po. Subalit, ang ari ko pong ibahagi sa inyo, ipamarapatin po ninyo, yun na nga pong aking pakikipagtalastasan sa aming pong mga foreign counterparts na aking din napag-aralan at sinasabi nila na sa kanilang jurisdiction, kung merong isang pagbabanta na ginawa ng Vice Presidente, ay maaaring agad na ikulong at matanggal kaagad po sa pwesto. Pero again, respectfully, I cannot speak for the NBI noon po at saka yung pangyayari po noon po. Okay, ano ibig sabihin po ni para sa inyo, Mayor Baste, nung sinabi niya sa isang Rage Coalition gathering, isang ulo lang naman ang kailangan namin at ang ulo ni BBM or Bongbong Marcos. What does it mean Grabe. to you? Well, kagaya po ng aking naging testimonya, itirinato po namin ito na isang threat sa isang banta sa ating Pangulo that transcends also to a threat to our national security. So why was he not arrested? Tulad na nangyari sa teacher na si Ronel Mas. Ang warrantless arrest po kasi, kagaya na nangyari kay Ronel Mas dahil naging warrantless of arrest, siya po ay na-dismiss ang kaso. So yan din po yung iniingatan namin na kung kami ay gagawa ng warrantless arrest, ay maaari pong ma-dismiss ang kaso. Ngayon po, kasama po yan sa case build-up namin Yun. na maaaring magdulot po ng pagpapile po ng nararapat po ng kaso. Nice, nice. Going back to Ronel Mas, what was the justification of the NBI back then when Mr. Ronel Mas was arrested without warrant? Well, they consider po that the threat is live and alam nyo nga po, yung sinasabi na lahat po ng threat ay hindi po, ito po yung sinuseryoso. So may nag-order na arrestuin si Ronel I Mas? don't have that recollection. Hindi ko po alam, but the arrest was made by the regional office po of Region 1 po. So would you admit now na illegal yung ginawa ng NBI noon na pag-aresto kay Ronel Mas na walang warrant? Well, si Ronel Mas po was released precisely the reason why meron pong lapses po dun May po sa lapses. procedure. Okay. Yun mga kaibigan, napakaganda ng tanong, no? Ito rin yung tanong kasi natin, di ba? Bakit yung isang teacher na di umano'y nagbanta, hinuli agad, di ba mga kaibigan? Samantalang itong si Sara Duterte, ang daming pang pasikot-sikot. At eto na nga mga kaibigan, yung isa sa magandang sagot dito ni Attorney Matibag o ni NBI Director Matibag, di ba? Kailangan talagang dumaan sa due process. Kung hindi, mga kaibigan, tulad niyan, aarestuhin mo ng parang warrantless arrest. Baka matapon lang sa basurahan yung kaso na yan mga kaibigan. Di po ba? Kaya maingat po sila eh. Tsaka mga kaibigan, ito lang, napakalaking sampal. Napakalaking sampal po kasi ito sa hustisya natin. Di po ba? Kung palalampasin lang ang ganitong klaseng mga pahayag mula sa isang vice presidente, di ba? Mantakin nyo naman. Kung ang isang ordinaryong guro, di ba, natulad ni Romel Mas, ay agad-agad dinampot at pinusasan na wala man lang warrant of arrest. Dahil lamang sa isang tweet mga kaibigan nung panahon ni Duterte, abay dapat mas mga kaibigan, mas mabigat eh. 'Di ba? Yung pamantayan natin at pananagutan para sa isang nakaupong vice presidente. Di ba? O ito, inaresto agad mga kaibigan itong si Ronel nang walang warrant. Pinaharap sa media, pinaluhod at pinahiya. Diba mga kaibigan? Tapos itong mga DDS noon, galit na galit. Oo mga kaibigan, galit na galit dahil sa pagbabanta umano ni Teacher Ronel.
Pero nung si Sara mga kaibigan, sige nga po, nung si Sara Duterte, yung nagbanta sa ating Pangulo, abay pinagtanggol pa talaga ng mga supporters niya. Yan tayo yun yung pagiging double standards mga kaibigan ng mga maka-Duterte. Kaya magaling dito mga kaibigan yung tanong dito ni Senador Tulfo. Lalong-lalo na mga kaibigan, eto, yung maganda din sa tanong ni Senator Aquino. Pakinggan po natin to. Senator Judge Aquino for his interjections and interventions. You may proceed, sir, when you're ready. You have 2 minutes. Thank you, Mr. Presiding Officer. Very quickly lang, Director Matibag. Kapag sinasabi kasing bukas pa ang isang investigasyon, posibleng meron, posibleng wala, di ba? Pero ito po, just one question. Sa inyo pong professional assessment, anong porsyento, what percentage is the probability na meron ngang nakausap na tao ang Vice Presidente para gawin yung mga pagpatay sa inyo pong assessment? Hindi nyo pa po masasabi, may kailangan pa kayong ilang buwan, pero sa inyong assessment po ba, anong porsyento po na meron talagang nakausap ang Vice President? Base po mismo sa pahayag ng Vice Presidente, nakasisiguro po na mayroong kinausap. Anong percentage po? 70%? 100% po, sapagkat siya na mismo ang nagsabi ng kanyang plano na siya'y may kinausap ng papatay at pumayag yung papatay sa kanilang pag-uusap. Okay, maraming salamat, Mr. Presiding Officer. Ayun mga kaibigan, malinaw po naging dahilan ni NBI Matibag kung bakit kumpirmado na may hitman talaga itong si Sara Duterte. Dahil nga daw po galing din mismo ito sa bibig ni Sara Duterte. Ganyan dapat yung pagtatanong mga kaibigan, maikli lang at makabuluhan, di ba? At talagang naiintindihan ng taong bayan. At syempre, konektado sa impeachment. Hindi yung paikot-ikot mga kaibigan, ang daming sinasabi, Tapos, halatang halata na hindi naman konektado sa impeachment. Lalong-lalo na mga kaibigan, itong magkapatid na Kawatano, si Robin Padilla, di ba? Kitang-kita natin dyan. Tulad na lamang nito mga kaibigan, si Pia Cayetano. Wala na atang maisip mga kaibigan na tanong para pabagsakin o siraan ang credibility ng mga witnesses. Pati ba naman prosecution mga kaibigan, pinahiya? Oo, talagang kitang-kita yung pagkabayas Tingnan po natin to. Do you consider Las Canas an important witness for you, for the prosecution? With all due respect, Your Honor, the purpose of the testimony is to present what transpired during the investigation of the Special Task Force. As to whether or not what probative value it holds, it is not part actually of the decision of the prosecution, as what we are intending to do here is to present only what happened during the investigation of the NBI, Your Honor. Mr. Presiding Officer, the rules of evidence are very clear. You either present a witness who provides your testimony, or you present a document. And in terms of documents, Rule 132, Section 19, says there are two classes of documents, public documents and private documents. Included in public documents are documents acknowledged before a notary public. Yung pinakitang document is not acknowledged by a notary public. Pwede naman din ang private documents, that's the other class. If it can be shown and authenticated in any of the following manner. The person saw the document executed or written. Nakita ba ng witness mo na sinulat yon? Nakita ba niya? Your Honor, we can... No, please answer my question. No, Your Honor. The next manner of authenticating by evidence of the genuineness of the signature or handwriting of the maker. The defense said ni walang original signature doon. Ay, sus. Do you disagree with that? We don't, Your Honor. Okay, and the third, by other evidence showing its due execution and authenticity, did you provide? No, Your Honor. Okay, so simple lang, Mr. Presiding Officer. They're trying to prove something by showing a document that any law student, Wow. even yung mga kababayan natin na nakikinig na ngayon na ang dami ng alam sa procedure, will tell you na hindi acceptable yon. So pinalabas yun. Wala akong problema na palabasin yun, pero do your job and Talaga? present the proper witness and the proper documentation to do that. Do your job. What's the purpose of all that? May I respond, Your Honor? Not really. I don't believe because there was a I already question. answered. I already asked you the questions and you had a chance to respond. Just want to point out. O, di ba mga kaibigan? Ba't bang init ng ulo mo, Pia? Oo.
Ano ba? Oh, hindi nyo kasi kinukumusta mga kaibigan eh. Maldita talaga to eh, no? Paano kaya sasagot mga kaibigan si Kong Luistro kung sa una pa lang, yes or no lang daw yung isasagot? Diba? Sa unang dinig mga kaibigan at sa unang tingin, akala mo talaga na outsmart niya si Kong Luistro. Unang-una mga kaibigan ito lang. Yung reklamo niya about sa dokumento, walang notaryo galing sa sa kay Las Cañas, no? Wala naman pong issue yan eh. Sa totoo lang mga kaibigan. Kasi nga, sa una pa lang mga kaibigan, pumayag na po si Presiding Officer Cheese Escudero na gamitin at ipakita yan. Malinaw din po yung sinabi ni Escudero, hindi batayan ng katotohanan ang dokumento galing kay Las Cañas sa impeachment ni Sara Duterte. Yun lang po yun. Tapos eto naman, ang daming sinasabi mga kaibigan, oo. E di parang kinontra mo na lang din yung sinasabi ng presiding officer, no, Pia? Gustong sumagot ni Kong Luistro, ayaw naman pagbigyan. Ay nako mga kaibigan, no? Tapos kung makapag-lecture mga kaibigan, dapat daw magdala ng credible na witnesses. Oo, do your job pa nga daw eh, di ba? Talaga, tignan nyo mga kaibigan. Karma agad eh. Oh. Mr. President, just looking for my notes. Notes. Naghahanap na mga kaibigan. Oh, di ba? Naghahanap na ng kanyang script. Nakalimutan mga kaibigan. Di ba? Kapal-kapal na mukha. Sabihin do your job. Oh, ayan mga kaibigan, oh, ang tagal. Mahaba pa yan. Ay nako talaga, oh. Pinaghintay mga kaibigan yung impeachment court. Ano? Wala na. O, di ba mga kaibigan? Ang tagal pa niyan mga kaibigan. Hindi ko na lang tinapos eh. Di ba? Kaya nga sa susunod, Senadora Pia, no? Do your job. Oo. Di po ba? Kasi nga naman, ikaw makapag-lecture mga kaibigan, nakala mo talaga eh, no? Mas maganda, no? Gayahin mo po si Senadora Risa. Mag-index card ka na lang. Di ba? Mas maganda kaysa ganyan. O kaya naman, no? Eto na lang, pinaka-the best to. Kung talagang magaling itong si Pia Cayetano, diba? At kaya mo talagang makipagdebate dyan, abay gayahin mo si Attorney Shell Jokno, stock knowledge, di ba? Walang kodigo, hindi yang ganyan, do your job, do your job. Tapos ikaw mismo nakalimutan mo yung script mo, sabihan mo yung sarili mo at yung kapatid mong si Alan Cayetano, do your job, maging senator judge po kayo. Di ba? Hindi yung bias masyado, kitang-kita eh. Ay nako talaga, oo. So mga kaibigan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan, huwag nyo kalimutan, i-like at i-share natin mga videos hanggang sa muli. Kita-kita ulit tayo mga kaibigan.